Life After Prison. By Silence You. Kabanata 2371 hanggang 2380. Hindi inaasahan ni Lay na kahit isang tao lang ang hinahabol niya, makakasalubong niya si Severin, ang Killer God. Simula nang kumalat ang balita tungkol sa pagkamatay ni Jerry Burke sa buong Starry Sky Battlespace, alam ng lahat kung gaano kalakas si Severin. Nagawa niyang patayin si Jerry, isang level 5 Paragon kahit na may antas siya ng cultivation ng level 3 Paragon. Galit na galit ang Burke clan kaya nag-issue sila ng kill order para sa kanya. Nagresulta ito sa maraming kababalaghan na kakaabot lang sa level 5 Paragon, para paalalahanan ang kanilang mga gwardya at nasasakupan sa paligid nila ng maingat, na huwag saktan si Severin ng walang dahilan. Total, kahit si Jerry, na may lakas ng isang level 5 Paragon, ay agad na napatay. Kahit ang young master ng Ming clan na tulad ni Jerry ay napatay, hindi pa kasama ang ibang ordinaryong tao na may maliit na kapangyarihan. Nang makita niya si Severin na nakatayo sa ere sa harap niya na may kalmado ngunit walang emosyong mukha, mukhang determinado siyang protektahan si Spencer. Sa unang pagkakataon, nagpakita ng pangit na ekspresyon sa mukha ang mga maselang pisngi ni Lay. Bilang isang monsteroid mula sa Thunder Peak region, pangunahing umasa siya sa kanyang kakayahang kontrolin ang mga halimaw sa kalawakan sa mabituing kalangitan. Bagamat ang kanyang cultivation ay isang level 4 Paragon lamang, ang kanyang kapangyarihang lumaban ay maaaring umabot sa level 5 Paragon. Hindi makakaramdam ng panganib si Lay kung ito ay isang ordinaryong kalaban lamang. Gayunpaman, ang taong nasa harap niya ay si Severin. Sa nakalipas na 2 araw, narinig na ni Lay ang pangalang Severin ng hindi mabilang na beses. Nabanggit siya ng hindi mabilang na miyembro ng clan. Pinipigilan ang kanyang takot, huminga ng malalim si Lay. Tumangala siya kay Severin na hindi kalayuan sa kanya at mahinang sinabi. Severin, ako ang Saintess ng Ninetail Fox Clan mula sa Thunder Peak region. Ninakaw ng iyong nakababatang kapatid ang isang mahalagang kayamanan ng aking angkan. Umaasa ako na maibabalik niya ito sa akin. Sa harap ni Severin, ang sikat na Diyos ng mamamatay tao, hindi natural na naglakas loob si Lay na maging agresibo kay Spencer, at nag-aalala siyang baka masaktan si Severin. Total, nabanggit lang ni Severin na si Spencer, na nasa harap niya, ay ang kanyang nakababatang kapatid. Kumunot ang noo ni Severin at saka tinitigan si Lay na may komplikadong ekspresyon sa mukha. Mahina niyang sabi, "Ganoon ba? Maaari ko bang malaman kung anong mahalagang kayamanan ang ninakaw sa iyo ng aking nakababatang kapatid, ang mga monsteroid mula sa rehiyon ng Thunder Peak?" Agad na nabulunan si Lay nang marinig iyon. Hinabol niya si Spencer dahil sa mapa na dala nito. Ayon sa alamat, naitala sa mapa ang mga bagay na naiwan ng 2 misteryosong cultivator na pumasok sa Starry Sky Battlespace 200 taon na ang nakalilipas, at umakyat sa immortalidad. Ito ay pangunahing nauugnay sa pagkakataong umakyat sa immortalidad. Bagamat alam niya kung ano ang dala ni Spencer, ayaw niya itong ibunyag kay Severin upang maiwasan ang pagdulot ng karagdagang gulo. Matapos siyang kumalma sandali, dahan-dahang tinakpan ni Lay ang kanyang emosyon habang mahinang nagsalita kay Severin. Severin, hindi naman talaga ito isang mahalagang kayamanan. Ninakaw ng nakababata mong kapatid ang isang mapa mula sa aking disipulong monsteroid at pagkatapos ay pinatay siya. Naglabas ng utos ang aking monsteroid young master na dapat ibalik ang taong ito sa angkan. Sandaling tumigil si Lay sa sandaling iyon. Pagkatapos ay tumingin siya kay Severin ng may kaawa-awang ekspresyon sa mukha. Severin, hindi mo naman gugustuhing mabaigo ako sa gawain at maparusahan ng aking young master, di ba? Hindi na kailangang sabihin, si Lay ay tunay na isang babaeng Zorro. Ang kanyang husay sa pagpapakita ng awa at kalungkutan ay talagang kapuri-puri. Kapag nagsasalita siya, ang kanyang tono ay kaakit-akit at kaakit-akit. Ang kanyang tono ay maihahambing sa mga babae mula sa bahay aliwan. Hindi kalayuan sa kanila, halos hindi na nakayanan ni Spencer ang kanyang buhay. Biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha nang marinig niya ang mga salita ni Lay. Nagsimula siyang mabalisa. Alam na alam niya kung gaano kaakit-akit si Lay.
Muntik na siyang mahulog sa bitag ng alindog habang hinahabol siya sa buong paglalakbay. Kung hindi dahil sa mahalagang kayamanan na dala niya at sa kanyang sariling determinasyon, matagal na sana ay namatay si Spencer. Nang makita niyang plano ni Lei na akitin si Severin at pilitin itong ibigay ang mapa, paano siya hindi makakaramdam ng pagkabalisa? Hindi siya naniniwala sa mga ilusyon tulad ng pagkakaibigan. Bagamat pareho silang disipulo ni Severin ng Grundy Uno sect, kadalasan ay hindi sila gaanong nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Sila ay magkakilala lamang. Kung para kay Spencer mismo, hindi niya ipagtatanggol ang isang ordinaryong kapwa-disipulo at papatayin ang isang makasalanan ng walang dahilan. Nang maisip niya iyon, hindi mapigilan ni Spencer ang paglubog ng kanyang puso. Sabi niya sa sarili, siguro wala nang paraan para itago ang mapa. Sayang naman. Bilang isang level 2 Paragon, ang pagkakataong ito na umakyat sa immortalidad ay talagang napakahirap para sa akin. Para mabuhay, kinailangan niyang iwan ang mapa kay Severin para pamahalaan ito. Marahil ay aalalayan pa rin siya ni Severin, dahil pareho sila ng sekta. Matapos magdesisyon si Spencer sa kanyang puso, tumangala siya kay Severin at sinabing, Senior Brother Severin, huwag mo sanang pakinggan ang mangkukulam na ito. Handa akong bigyan ka ng pagkakataong umakyat sa immortalidad. Kumunot ang noo ni Lei nang marinig ang mga salita nito, ang mga matang hiniwa nito ay puno ng matinding hangarin na pumatay. Kung ang isang titig ay nakakamatay, malamang ay hiniwa at hiniwa ni Lei si Spencer. Medyo nakaramdam ng galit si Lei sa kanyang puso. Hiniling niya na sana ay durugan niya si Spencer ng pira-piraso, ubusin ang espiritual na enerhiya nito, at pagkatapos ay pahirapan ito hanggang mamatay. Gayunpaman, hindi niya ito nagawa dahil nasa harap niya mismo si Severin. Naantig ang puso ni Severin nang marinig niya ang mga salita ni Spencer. Ang pagkakataong umakyat sa immortalidad. Isang bagay na gustong-gusto ng mga monsteroid at papatayin para dito. Tiyak na ito ay isang bagay na mahalaga kahit na hindi ang pagkakataong umakyat sa immortalidad. Si Lei, na nakatayo sa tapat nila, ay nakita si Severin na tila medyo naantig. Kinabahan siya sa sandaling iyon, at maging ang kanyang boses ay naging abala at walang magawa. Severin, natanggap ko ang utos ng kamatayan mula sa Young Master at sa Saint Women. Kung babalik ako nang hindi natatapos ang gawain, huhuberin ako ng aking mga buto at pahihirapan ng parusang pagpaparusa ng libu-libong palaso na tumatagos sa aking puso. Basta't pumapayag kang ibigay ang taong ito, papayag ako sa anumang kahilingan mo. Puno ng kaakit-akit na pang-aakit ang boses ni Lei nang sabihin niya iyon. Ngumiti pa siya ng mapang-akit kay Severin. Sayang at matagal nang napabilang si Severin sa mga pinakamagandang babae tulad ni Diane Shanahan at Sheila Ballard. Matagal na rin siyang immune sa pang-aakit ng kagandahan. Sa kanyang paningin, ang pagpapanggap ni Lei na kaawa-awa ay isa lamang kilos ng isang mapang-akit na sorrow. Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Severin habang malamig niyang sinasabi. Huwag kang magpanggap na kaawa-awa sa harap ko. Kung hindi mo matukoy kung ano ang mahalagang kayamanan, palalayain kita dahil lang sa babae ka. Sa simula, umaasa si Lei na makukuha niya ang simpatiya ni Severin sa pamamagitan ng pagpapanggap na kaawa-awa. Madali niyang makukuha ang mapa mula kay Spencer. Para matapos ang misyon, hindi niya inisip na dalawa sa kanyang mga tauhan ang napatay. Gayunpaman, nang marinig ni Lei ang mga salita ni Severin, ang buong ekspresyon ng kanyang mukha ay tila natigilan. Hindi niya inakala na mabibigo ang kanyang pagpapanggap na kaawa-awa. Hindi maiwasan ni Kali na sumulyap kay Severin gamit ang kanyang kumikinang na mga mata nang makita niya ang dismayadong ekspresyon sa mukha ni Lei. Hindi niya maiwasang takpan ang kanyang bibig at mahinang tumawa. Naaalala pa rin ni Kali ang panahon na hinabol siya ng Burke clan at nakilala niya si Severin, katulad din ito ng sitwasyon. Noong panahong iyon, medyo nagalit si Kali nang tanggihan siya ni Severin. Isa siya sa pinakamagandang babae sa South Sky. Bakit hindi siya papansinin ni Severin? Kahit ang mapa ay mas mahalaga pa kaysa sa kanya. Matapos ang ilang panahon na magkasama sila ni Severin, sa wakas ay naunawaan na ni Kali ng lubusan ang karakter ni Severin.
Malinaw ang kanyang layunin at hindi siya matutokso sa kagandahan. Siyempre, ang pinakamahalaga, bilang isang cultivator mula sa South Sky, narinig ni Kali ang mga chismis na si Severin ay may ilang asawa. Lahat sila ay napakaganda. Walang iba ang kanilang itsura kaysa sa kanya. Kaya naman nagawang baliwalain ni Severin ang ibang magagandang babae. Paano magagawang akitin ng isang babaeng parang halimaw na Zorro ang isang kababalaghan na tulad ni Severin? Nanlumo si Lay nang mapagtanto niyang tumanggi si Severin na tanggapin ang kanyang alok at matatag siya sa kanyang desisyon. Naunawaan niya na nabigo ang kanyang dating invincible charm technique. Sa isang iglap, nanlamig ang kanyang kaawa-awang mukha. Tiningnan ni Lay si Severin na may pangit na ekspresyon sa mukha. Lumapag siya sa likod ng halimaw sa kalawakan at sinabing, "Severin, gusto mo ba talagang saktan ang mga monsteroid para lang sa isang level 2 Paragon? Dapat mong malaman na, simula nang mapatay mo si Jerry, ang Burke Clan ay naglabas na ng death order para sa iyo, pati na rin sa Menzi Clan. Bukod pa riyan, ang Yellow Ghost Tribe Sacred Land, kung saan naroon si Halbert Joel, ay nagalit din nang malaman nilang pinatay mo ang kanilang pangunahing disipulo." Sinusubukan pa rin ni Lay na makipagkatuwiranan kay Severin, umaasang mahikayat niya itong ibigay kay Spencer. Ang mapa na dala ni Spencer ay isang mana na iniwan ng mga naunang cultivator daan-daang taon na ang nakalilipas. Taglay nito ang mga pahiwatig sa pagbubukas ng Starry Ancient Palace, at sa pagkakataong umakyat sa immortalidad. Kahit na makuha niya ito, maaaring hindi pa rin niya kayang makipagkompetensya para sa posisyon ng Saint Woman sa Monsteroids Clan. Sa kabilang banda, mapapahamak siya kung babalik siya nang hindi ito makukuha. Pagkatapos niyang magsalita, ang Galaxy Monster sa ilalim ng mga paa ni Lay ay biglang nagbigay ng malakas at nanginginig na dagandong. Parang kulog ang tunog nito, na umalangaw-ngaw sa mabituing kalangitan. Si Spencer, na nakikinig sa pag-uusap ni Lay mula sa hindi kalayuan, ay lubos na natigilan. Ano ang narinig niya? Pinatay ni Severin si Jerry, ang young master ng Burke Clan. Pinatay din niya si Halbert Joel, ang pangunahing disipulo ng Yellow Ghost Tribe Sacred Land. Wow! Pareho silang mga level 5 Paragon. Kailan pa nagawang patayin ni Severin ang mga malalakas na cultivator? Nang pumasok si Severin sa Starry Sky Battle Space, nasa maagang yugto pa lamang si Severin ng level 3 Paragon. Talagang naguluhan si Spencer. Gayunpaman, nang makita niyang hindi mukhang nagsisinungaling si Lay, halos nakumbinsi si Spencer. Kung hindi, hindi sana ganoon katakot at kakatakot si Lay nang makita niya si Severin ngayon lang. Parang may malakas na bagyong sumiklab sa puso ni Spencer nang maisip niya iyon. Tila tumigil siya sa paghinga ng sandaling iyon. Dilat na dilat ang kanyang mga mata, puno ng gulat at kawalan ng paniniwala. Kasabay nito, napangiti si Severin nang marinig niya ang mga babala at pagbabante ni Lay sa kanya. Isang cultivator na kakalusot lang ng level 4 Paragon ang nagtatangkang magbanta sa kanya. Nang ahas siyang patayin si Jerry, ang batang Panginoon mula sa isa sa 8 malalaking angkan sa East Plain. Ano ang magagawa sa kanya ng mga monsteroids? Bukod pa rito, wala siyang dapat ipag-alala noong panahong iyon. Dahil na-offend na niya ang Menzi Clan, Burke Clan at ang mga tao ng Yellow Ghost Tribe Sacred Land, wala nang masama pang idadagdag sa mga monsteroids. Pinisil ni Severin ang kanyang mga tainga habang sumusulyap kay Lay na nakatayo sa likuran ng halimaw sa kalawakan. Ngumiti siya ng may paghamak at sinabing, "Bibilang ako hanggang 3, at kung hindi ka pa rin umalis, kikilos ako kahit babae ka man o lalaki." Nang makita niya kung gaano ka-arrogant si Severin, pakiramdam ni Lay ay parang hinawakan ng isang pares ng di nakikitang mga kamay ang kanyang puso. Isang malakas na pagsabog ng malamig na hangin ang pumailan lang mula sa kanyang mga paa. Nang inig ang kanyang buong katawan. Alam niya na kung patuloy niyang pipilitin si Severin gamit ang katayuan ng angkan ng mga halimaw, malamang ay mamamatay din siya tulad ni Jerry. Bumaba ng malaki ang kumpiyansa ni Lay kumpara kay Severin nang maisip niya iyon. Tila naramdaman ng marahas na halimaw sa kalawakan sa ilalim ng kanyang mga paa ang pagbabago sa takot na emosyon ni Lay, agad itong kumalma. Nang makita niya si Lay na may komplikadong ekspresyon ng mukha na parang ayaw sumagot,
naniningkit ang mga mata ni Severin at ngumisi. 3, 2. Sa wakas ay nagsalita si Lei sa sandaling iyon bago pa man siya matapos magsalita. Nakakakilabot ang itsura ng mukha niya, parang nakin siya ng langaw. Sige, sige. Dahil wala kang pakialam na saktan ang halimaw para protektahan ang taong ito, sana ay hindi mo ito pagsisisihan. Naikuyom ni Lei ang kanyang mga kamao, tumataas at bumababa ang kanyang dibdib, galit na galit siya. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na gumawa ng anumang aksyon ngunit binigyan niya ito ng babala, dahil sa nakakatakot na kapangyarihang labanan ni Severin. Hindi maganda ang magiging katapusan ng mga taong nanakit sa mga halimaw. Pagkatapos sabihin iyon, pinagsalikop ni Lei ang kanyang mga kamay para yumuko, saka sinakian ang higanteng halimaw ng kalawakan na lumilipad palayo. Sa maikling panahon lamang, nawala na sila ng halimaw ng kalawakan sa paningin ng lahat. Nang makita niyang umalis na si Lei, si Spencer, na mapatla ang mukha, dumudugo ang mga sulok ng kanyang bibig, at halos hindi na makahinga, ay huminga ng malalim. Sa wakas ay nawala na ang matinding pressure sa kanyang puso. Akala niya ay hindi siya kailanman ililigtas ni Severin dahil ang mga halimaw ay isang napakalakas na angkan. Total, halos hindi malapit ang kanyang relasyon kay Severin. Kahit na sila ay nagmula sa iisang sekta, hindi pa sila gaanong nagkaroon ng gaanong interaksyon noon. Kahit para sa kanyang sarili, dahil ito ay para lamang sa isang ilusyon na pagkakataon na umakyat sa immortalidad, maaari pa rin niyang pag-isipan muli sa kanyang puso. Matapos niyang muling pag-isipan ang kanyang mga iniisip, magalang na yumuko si Spencer ng kanyang mga kamay kay Severin at sinabing, "Salamat, Senior Brother Severin, sa pagliligtas sa akin. Kung hindi dahil sa iyong intervention, malamang ay naging tumpok na lang ako ng mga kalansay ngayon." Hindi peke ang pasasalamat ni Spencer, ang sinabi niya ay totoo mula sa kanyang puso. Ang antas ng cultivation ni Lei ay 2 antas na mas mataas kaysa sa kanya. Isa siyang ganap na level 4 Paragon. Bukod pa riyan, mayroon siyang 2 attendant at ang mabangis na halimaw sa kalawakan na sabik na nanonood mula sa gilid. Walang saysay para sa kanya na ipagtanggol ang kanyang sarili gamit ang lakas ng kanyang kasalukuyang level 2 Paragon. Marahang tumanggo si Severin habang tinatanggap ang pasasalamat ni Spencer. Itinaas niya ang kanyang kamay patungo sa kanya. Tinulungan ng di nakikitang puwersa si Spencer na tumayo habang nakayuko ito sa kanya. Ayos lang yan. Mga disipulo tayo ng iisang sekta, dapat tayong magtulungan. Bahagyang ngumiti si Severin. Kumuha siya ng 2 healing pills mula sa kanyang storage ring at inihagis ito kay Spencer. Matapos inumin ang pills mula kay Severin, agad itong ininom ni Spencer. Sa isang iglap, ang purong medical effect mula sa pills ay naging dumadagandong na spiritual energy, na nagpapalusog sa kanyang malubhang na sugatan na katawan at nagpapagaling sa kanyang mga internal injuries. Hindi napigilan ni Spencer ang sarili na mapabuntong hininga nang maramdaman niyang unti-unting bumabawi ang kanyang katawan. Gayunpaman, hindi napigilan ni Spencer na makaramdam ng pag-aalala nang maalala niya ang galit na ekspresyon ni Lei bago ito umalis. Sabi niya kay Severin, "Senior Brother Severin, umalis na tayo rito sa lalong madaling panahon." Tiyak na hindi susuko ang mga monsteroid. Talagang takot si Spencer na habulin ng mga monsteroid. Kung hindi kumilos si Severin, matagal na sana siyang namatay dahil halos hindi na niya kayang tiisin ang buhay niya ng mga sandaling iyon. Kaya naman, labis pa ring nag-aalala si Spencer nang maalala niya ang malupit na mga salitang sinabi ni Lei bago ito umalis. Narinig niya na ang kasalukuyang kababalaghan ng mga monsteroid ay isang level 7 Paragon. Siya rin ang Crown Prince ng Dragonoid. Kaya naman, ang gusto lang niyang gawin ay himukin si Severin na umalis sa lugar kasama niya, para maiwasan ang habulin muli ng mga monsteroid. Si Kali, na hindi kalayuan sa kanila, ay tinakpan ang kanyang bibig at napahadjejek nang makita niyang puno ng takot ang mukha ni Spencer. Casual niyang sabi, "Huwag kang mag-alala, hanggat wala ang level 7 Paragon, makakapagdepensa kami ni Severin laban sa kanila ng pansamantala." Ang sinabi ni Kali ay isang papuri sa kanyang sarili. Sa katunayan, lubos siyang aasa kay Severin. Ito ang may taglay ng malakas na kapangyarihang labanan.
Gayunpaman, lahat sila ay nasa Big Dipper, saan sila pupunta? Malalaki ang tatlong pangunahing planeta. Sa huli ay makakasalubong nila ang mga monsteroid sa kalaunan. Tumango rin si Severin, sumang-ayon sa sinabi ni Kali. Bahagya siyang ngumiti. Tama si Kali, hindi mo naman kailangang masyadong alalahanin ang mga monsteroids sa ngayon. Nagpakita si Severin ng nagtatakang ekspresyon nang maalala ang pagkakataong umakyat sa immortalidad na binanggit ni Spencer kanina. Nagtanong siya. Siya nga pala, ano ang pagkakataong umakyat sa immortalidad na nabanggit mo ngayon lang? Paano nito naakit ang mga halimaw na sumunod sa iyo? Hindi napigilan ni Kali ang pagtingala nang marinig ang mga salita. Hinabol siya ng Burke clan noon, buti na lang at sumagip si Severin sa kanya, kung hindi ay baka patay na siya ngayon. Ang dahilan kung bakit hinabol si Kali ng Burke clan ay dahil noong una siyang pumasok sa Starry Sky Battle Space, aksidente niyang nakuha ang isang singsing na iniwan ng isang disipulo ng Burke clan noong nakaraang henerasyon. Nakakuha siya ng mga clue tungkol kay Lumigold mula rito. Ito ang Lumigold. Ginto na pinag-aagawan ng Gigantic Arm Royal Paragon, dahilan para tugisin si Kali ng Burke clan. Ang sitwasyon ni Spencer sa sandaling iyon ay halos kapareho ng sitwasyon niya noong panahong iyon. Napaisip si Kali sa kanyang puso. Ang bagay na hawak ni Spencer ay walang mas mababa sa halaga kaysa sa kanyang Lumigold. Kung hindi, hindi siya kailanman hahabulin ng monsteroid. Hindi rin nila pipilitin si Severin na isuko si Spencer sa kanila, kahit na nakilala na nila si Severin, ang Killing God. Nang pareho silang tumingin sa kanya, mabilis na kumuha si Spencer ng isang maliit na Jade Plague mula sa kanyang singsing na imbakan. Magalang niyang iniabot ang maliit na lilang Jade Plague kay Severin, at sabay na sinabi. Senior Brother Severin, nakuha ko ang item na ito noong una akong pumasok sa Starry Sky Battle Space. Nakakilala ako ng isang monsteroid mula sa Thunder Peak region. Hindi mataas ang kanyang cultivation level, pero marami siyang kayamanan. Sa pamamagitan ng pagsasalaysay ni Spencer, sa wakas ay nalaman ni Severin kung ano ang maliit na salot ng Jade. Lumabas na talagang mapalad si Spencer. Matapos niyang makapasok sa Starry Sky Battle Space, aksidente niyang nakilala ang isang monsteroid na nagngangalang Maxim Dickens, na siyang batang panginoon ng Nine-Tailed Fox Monsteroid sa Mount Green ng Thunder Peak region. Ang orden ng monsteroid sa Thunder Peak region ay ibang-iba sa mundo ng tao. Pinamumunuan ito ng bloodline power. Ang mga taong ipinanganak na may kakayahang bumalik sa kanilang mga ninuno sa pamamagitan ng bloodline power, at makakakuha rin sila ng kaliwanagan sa mga mahiwagang kapangyarihan mula rito. Kapag nagising na ang isang monsteroid sa bloodline power nito, mas mabilis niyang natutuhan ang mga mahiwagang kapangyarihan kaysa sa isang cultivator ng tao. Kahit nasa gitna ng mga makapangyarihang puwersa ng Middlebridge Sacred Land, upang malinang ang kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban sa pinakamataas na antas, ang puso at kaluluwa ay ganap na magkakaugnay, at malayang nakakakilos, dapat ay nasa antas ng Paragon ang isa. Gayunpaman, ang mga monsteroid ay nangangailangan lamang ng antas ng Supreme Paragon o antas ng Royal Paragon. Hanggat na-activate niya ang sarili niyang bloodline power, agad nahihina ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Sa sandaling iyon, ang mga nasa pinakamataas na ranggo sa rehiyon ng Thunder Peak ay ang iba't ibang Monsteroid King Bloodline at ang Monsteroid Fairy Bloodline. Ang Monsteroid King ay kapareho ng antas ng Supreme Paragon level ng mga human cultivator, habang ang Monsteroid Fairy ay katumbas ng Celestial level. Bilang resulta, ang rehiyon ng Thunder Peak ay nahahati sa 3 Monsteroid Fairy at 10 Bloodline ng Monsteroid King. Sa kabuuan, mayroong 13 nangungunang puwersa ng monsteroid. Sa kanila, ang Mount Green Fox Clan ay isa sa 3 dakilang bloodline ng Monsteroid Fairy. Sila ang pinakamataas na antas ng puwersa ng monsteroid. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, kapag ang Mount Green Fox Clan ay nag-cultivate hanggang sa maisilang ang 9 nitong buntot, ito ay magbabago sa isang fox na may 9 na buntot. Ito ay katulad ng isang celestial na tao na maihahambing sa isang celestial level na tao. Magagawa nitong makaligtas sa lahat ng sakuna at umakyat sa mundo ng mga diwata. Gayunpaman, sa nakalipas na 10,000 taon,
Ang Nine-Tailed Fox Clan ay hindi pa nakakapagbigay ng isang malakas na tao sa antas ng Monsteroid King, hindi pa kasama ang Monsteroid Fairy. Dahil dito, nagsimulang hangina ang lakas ng mga Monsteroid, sila ang naging pinakamababang antas ng Monsteroid sa mga angkan. Gayunpaman, bumuti ang mga bagay-bagay pagkalipas ng daan-daang taon. Nang umalis ang kababalaghan ng mga nakaraang henerasyon ng Mount Green Fox Clan patungo sa Starry Sky Battle Space, aksidente niyang nakuha ang isang mapa na naiwan ng isang misteryosong cultivator na lumaban sa Starry Sky Battle Space. Ang orihinal na plano ay pagkatapos makapasok sa Starry Sky Battle Space sa pagkakataong ito, palihim niyang gagamitin ang mapa upang maghanap ng mga oportunidad. Gayunpaman, sa kanyang inaasahan, napunta ito sa mga kamay ni Spencer sa sandaling makapasok siya sa Starry Sky Battle Space. Matapos makuha ni Spencer ang mapa, pinlano rin niyang galugarin ang tatlong pangunahing planeta. Gayunpaman, hindi niya alam kung paano siya nasubaybayan ng Mount Green Fox Clan, na naging dahilan upang siya ay matunten sa buong daan. Matapos makinig sa kwento ni Spencer, hindi maiwasan ni Severin na makaramdam ng pagkamangha. Napakaswerte ni Spencer. Nakakuha siya ng kayamanan sa pamamagitan lamang ng pakikipagkite sa isang random na halimaw. Ang pinakanatuwa kay Severin ay, ayon sa kwento ni Spencer, ang kayamanan ay naiwan ng isang sikat ngunit misteryosong cultivator mula sa Blue Realm mga 200 taon na ang nakalilipas. Nalaman niya mula sa pag-uusap sa pagitan ni Grundy Uno Sect at Furlan, ang misteryosong cultivator na sikat sa buong Blue Realm 200 taon na ang nakalilipas. Walang duda, iyon ang kanyang master, si Old Wako. Bukod pa rito, pinaghihinalaan din niya na ang Little Black Pagoda na nagdala sa Great Elder, sa kanya at sa iba pa patungong Blue Realm ay maaaring mula rin sa Starry Sky Battle Space, o maaaring may kaugnayan pa nga sa Celestial Realm. Nang maisip niya iyon, hindi na nakapaghintay si Severin at hinawakan ang lilang maliit na Jade Plague sa kanyang mga kamay, malapit sa kanyang noo upang tingnan ang anumang impormasyon sa mapa. Pagkaraan ng ilang sandali, huminga ng malalim si Severin. Batay sa impormasyon tungkol sa maliit na Jade Plague, nalaman niya na ang maliit na Jade Plague ay isang sulat na iniwan ng kanyang Panginoon. Nakilala niya ang sulat kamay nito sa loob sa isang sulyap lamang. Nakatala sa maliit na Jade Plague na isang Old Wako ang naglagay ng isang bagay sa isang sinaunang bituin sa Big Dipper. Sinasabing ang bagay na iyon ay nakapagbukas ng pagkakataong umakyat sa immortalidad. Ito ang bagay na pinagkakatiwalaan ni matandang Wako upang makakuha ng pagkakataong umakyat sa immortalidad. Pagkatapos ay sa wakas ay umakyat siya sa immortal na mundo. Sinaunang bituin sa Big Dipper, mabituing sinaunang palasyo. Mukhang maraming sikreto sa Starry Sky Battle Space. Umiling siya at muling inayos ang kanyang mga iniisip. Same time na ibinalik ni Severin ang maliit na Jade Plague sa storage ring. Lumingon siya at sumulyap kay Spencer, na nagpapagaling mula sa kanyang mga pinsala. Kalmado niyang sinabi, "Isa itong magandang pagkakataon. Junior Brother Spencer, pakiusap, pagalingin mo agad ang iyong mga pinsala upang makapunta tayo sa Big Dipper. Kung may makita tayong kayamanan doon, makakakuha ka rin ng bahagi." Hindi si Severin ang tipo ng taong sakam sa pera. Kung may matagpuan silang mahahalagang kayamanan, kahit kunin niya ang karamihan nito para sa kanyang sarili, tiyak na sapat na iyon para mabigyan sina Kali at Spencer ng bahagi. Alam niya na ang pagkakataong nasa kamay niya ay nagmumula kay Spencer. Kailangan niya silang dalawa para maging katulong niya sa sandaling iyon. Si Spencer, na nagpapagaling ng kanyang mga pinsala, ay sa wakas ay nakahinga ng maluwag matapos marinig ang mga salita ni Severin. Sa sandaling iyon, natuwa siya na tama ang desisyon niyang ibigay ang maliit na plaque ng Jade. Mabuti na lang at masundan niya si Severin at makakuha ng bahagi ng mga kayamanan. Nang maisip niya iyon, agad na tinapik ni Spencer ang kanyang dibdib at mariing sinabi, "Huwag kang mag-alala, Senior Brother Severin." Pagkatapos niyang sabihin iyon, agad niyang sinimulang gamutin ang kanyang mga sugat. Ilang sandali pa ang lumipas, bumalik sa dating mapula ang kanyang mukha. Agad na tumayo si Spencer at sinabing, "Senior Brother Severin, pansamantala ko nang pinipigilan ang pagkalat ng aking mga pinsala.
Dumiretso tayo sa sinaunang bituin sa Big Dipper. Upang makabalik sa kanyang ganap na pinakamainam na sarili, tinansya ni Spencer na makakamit lamang ito pagkatapos ng ilang araw na pagtatrabaho. Ayaw niyang sayangin ang oras doon, kaya nagpasya siyang tumungo sa sinaunang bituin ng Big Dipper kasama si Severin. Kung gayon, umalis na tayo. Alam ni Severin ang iniisip ni Spencer nang makita niya ang matatag na pananaw sa mga mata nito. Gayunpaman, tinanggihan niya ito, ngunit tumango bilang pagsang-ayon. Sa sumunod na sandali, silang tatlo ay tumaas sa kalangitan at dumiretso sa gitna ng Big Dipper. Mayroong 7 maliwanag at nagniningning na sinaunang bituin doon. Ang mga bituin ay naglabas ng isang makasaysayang malakas na aura, ito ay lubos na pambihira. Sa Big Dipper, sa isang lugar sa harap ng isang bitek sa madilim na kawalan, hindi mabilang na marahas na 9 heavens gang wind at black holes ang lumalabas mula sa sirang puwang, na bumubuo ng isang nakakatakot na kurtina ng lupa, tubig, hangin at apoy. Sa sandaling iyon, sa isang wormhole na malapit, nakaluhod si Lei sa lupa. Nanginginig ang kanyang katawan, at mayroon siyang labis na hindi mapakali na ekspresyon sa kanyang mukha. Napapaligiran ng isang dosenang halimaw na naglalabas ng malakas na demonic aura. Nakatingin sila kay Lei na nakaluhod sa lupa na parang normal lang ang lahat. Ang ilan sa kanila ay mukhang casual, nang walang ipinapakitang anumang emosyon. Ang ilan sa kanilang mga mukha ay puno ng kahihiyan, ang kanilang mga ekspresyon sa mukha ay puno ng pangungutya at sarkasmo. Gaya ng inaasahan, wala ni isa sa kanila ang tumayo upang magsalita para kay Lei. Sa sandaling iyon, ang kapaligiran doon ay talagang kakaiba. Hindi alam kung gaano katagal nakaluhod si Lei. Sa sandaling iyon, isang magnetiko at mayamang boses ang unti-unting narinig mula sa kawalan sa harap niya. Nabigo. Sumunod, isang gwapong lalaki na may pares ng sungay sa ulo ang casual ngunit may kumpiyansang lumabas mula sa kawalan, hindi pinapansin ang marahas na hangin ng 9 heavens gang at ang kapangyarihan ng itim na butas. Ang lalaking ito ay 8 talampakan ang taas, may matipunong pangangatawan, maayos ang hubog ng mukha, matatalas na kilay at malabituing mga mata, at isang pares ng gininto ang mga mata sa ilalim ng kanyang ilong. Ang kanyang tingin ay parang apoy, na parang kayang tumagos sa puso ng isang tao. Nakasuot siya ng gininto ang roba, mahahabang bota, at ang mga sulok ng kanyang damit ay umaalon. Ang kanyang blonde na buhok ay marahang itinataas gamit ang isang jade hairpin. May ilang hibla ng buhok na nakalawit sa harap ng kanyang noo, marahang kamakawi sa ilalim ng hangin. Ang kanyang mga yabag ay matatag habang naglalakad, ramdam ang aura ng kapangyarihan ng pagiging superior sa kanya. Pagdating niya sa harap ni Lei, umupo si Drake Wormthorn, iniunat ang kanyang kamay, at marahang kinurot ang pisngi ni Lei. Sinabi niya ng may dismayadong mukha. Binaygo mo ako. Hindi mo nagawang hulihin ang isang simpleng level 2 Paragon at ibalik siya, nahihirapan talaga akong paniwalaan na ikaw ang kahangahangang nilalang ng Mount Green Fox Clan. Pangalawang prinsipe, hindi ko kasalanan, si Severin talaga ang biglang dumating. Sa pilitan niyang iniligtas ang taong iyon, pinatay pa niya ang 2 disipulo ng aking Mount Green Fox Clan. Sabi ni Lei nang may matinding takot sa mukha. Alam na alam niya kung gaano kalamag ang dugo ni Drake. Noong panahong iyon, sa buong Thunder Peak region, mataas ang respeto ng nakababatang henerasyon at ng nakatatandang henerasyon kay Drake. Iyon ay dahil siya ay mula sa True Dragon Clan, isa sa 3 celestial monsteroids. Ang tunay na angkan ng dragon ay orihinal na hari ng mga monsteroid. Taglay nila ang matinding bilis at natural na may kakayahang kontrolin ang kulog at enerhiya ng tubig. Itinuring silang walang talo sa lahat. Nakatayo sa harap ni Lei ng sandaling iyon si Drake Wormthorn, ang anak ng kasalukuyang Monsteroid King na si Keith Wormthorn sa rehiyon ng Thunder Peak. Hindi lamang ipinanganak si Drake Wormthorn sa ilalim ng lahi ng True Dragon Clan, siya rin ay mula sa napakabihirang Golden Dragon bloodline sa ilalim ng True Dragon Clan. Sa pangkalahatan, gumamit ang True Dragon ng iba't ibang kulay up ang kumatawan sa mga pagkakaiba sa kanilang mga lahi. Ang ginto ang nasa pinakamataas na ranggo. Ang karaniwang True Dragon Clan tulad ng mga itim na dragon at puting dragon, bagamat maaari silang mag-cultivate upang makamit ang antas ng Monsteroid King,
halos imposible para sa kanila na umakyat sa immortalidad. Iba si Drake Wormthorn. Ang Golden Dragon bloodline na kinabibilangan niya ay ipinanganak na isang marangal na pinuno. Tiyak na makakamit niya ang antas ng Monsteroid King sa hinaharap. Kahit ang maging isang Celestial Monsteroid ay sandali na lamang. Kapag siya ay naging isang 9-clawed Golden Dragon sa hinaharap, siya ay magiging isang nakasisilaw na presensya sa mundo ng mga diwata. Dahil sa makapangyarihang pisikal na katawan ng Dragon Clan at sa pagiging matamlay ng iba pang mga Monsteroid, ang Wormthorn Dragon Clan ang karaniwang namumuno sa Thunder Peak region noong panahong iyon. Ang Mount Green Fox Clan, na unti-unting humihina, ay tanging sa harap ng Dragon Clan lamang bumababa ang kanilang katayuan. Kahit na si Lei ang kababalaghan ng kasalukuyang Fox Clan, kinailangan pa rin niyang lumuhad sa harap ni Drake. Mahalaga ang kahijitan ng posisyon ng bawat angkan sa mga halimaw. Kung ikaw ay makapangyarihan at malakas, ikaw ang magiging hari na mamumuno sa buong halimaw. Kung wala kang taglay na kapangyarihan, maaari ka lamang lumuhad sa paanan ng Monsteroid King, at hindi ka man lang kwalipikadong halikan ang kanyang mga daliri sa paa. Napatikhim si Drake at ngumiti nang makita niya si Lei na parang takot na kuneho. Marahang hinaplos niya ang makinis nitong baba at malumanay na sinabi. "Oh, Severin. Saan ko nga ba narinig ang pangalang iyan dati?" Pagkatapos magsalita ni Drake, isang matangkad at matipunong lalaki na mukhang kasing lakas ng bundok ang tumayo sa tabi niya. Aniya sa malalim na boses. Pangalawang prinsipe, siya ang pumatay kay Halbert Joel ng Yellow Ghost Tribe at kay Jerry Burke, ang batang panginoon ng Burke Clan ilang araw na ang nakalipas. Sinasabing isa siyang level 3 Paragon ngunit nakapatay siya ng isang level 5 Paragon. Lumikha iyon ng kaguluhan sa mga kababalaghan sa Starry Sky Battle Space. Baka sa mukha ni Drake ang pagkaunawa nang marinig niya iyon. Nagulat siya habang sinasabi iyon. Kaya siya pala iyon. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang ulo upang tumingin muli kay Lei, na may ngiti sa kanyang mga labi, habang sinabi niya sa malumanay na tono. Kung ganoon, hindi ko aalisin ang mga buto ng demonyo mo ngayon. Ang pag-alis ng mga buto ng demonyo ay katumbas ng pinakamatinding pagpapahirap para sa mga halimaw. Walang halimaw ang makakatiis nito. Ang sinumang halimaw na natanggalan ng buto ay kailangang manatili sa kasalukuyang antas magpakailanman, at walang pagkakataong mag-upgrade habang buhay. Matapos malaman na hindi niya kailangang tanggalin ang kanyang mga buto ng demonyo, nakahinga ng maluwag si Lei. Bahagya niyang ibinuka ang kanyang maliit na bibig upang makalanghap ng sariwang hangin ng may kasakiman. Gayunpaman, nang umalangaw-ngaw ang boses ni Drake sa tainga ni Lei, pakiramdam niya ay tinangay ang kanyang buong katawan ng malamig na hangin mula sa sinaunang yelo. Ang kanyang maliit at maselang mukha ay agad na namutla, at ang malamig na pawis na kasing laki ng beans ay tumulo sa kanyang noo. Gayunpaman, hindi iniulat ng iyong Fox Clan na mayroon kang mga pahiwatig tungkol sa Starry Sky Ancient Palace. Ipinapakita nito na matagal nang may ibang intensyon ang iyong Mount Green Fox Clan. Paano ako magiging komportable nito? Walang pakialam ang tono ni Drake. Tumayo siya at tumingin kay Lei mula sa itaas. Ang kanyang mga gininto-ang mata ay kasing lamig ng mga matang ahas, ang kanyang aura ng level 7 Paragon ay rumaragasang parang isang malakas na bagyo, walang awang dinudurog si Lei. Namumutla at puno ng takot ang mukha ni Lei, nanginginig ang kanyang katawan. Sinabi niya sa nanginginig na boses. Pangalawang prinsipe, kasalanan nga ito ng aking Fox Clan. Gayunpaman, hindi alam ng aking Fox Clan na may hawak na napakahalagang kayamanan si Spencer. Patawarin mo ako, pangalawang prinsipe. Handa akong maging alipin, na maglilingkod sa pangalawang prinsipe habang buhay. Hindi maiwasan ni Lei ang matakot. Si Drake ang kasalukuyang pinuno ng nakababatang henerasyon sa rehiyon ng Thunder Peak. Isa siyang karapat-dapat na Celestial Monsteroid sa hinaharap. Siya rin ang nag-iisang mahalagang anak ni Monsteroid King Keith. Makukuha niya ang anumang gusto niya. Bumaba ng malaki ang kapangyarihan ng Mount Green Fox Clan noong panahong iyon, walang paraan para labanan nila ang Wormthorn Dragon Clan. Maaaring mahirap para sa kanya na sirain ang Mount Green Fox Clan, ngunit madali lang siyang sirain.
Ang kanyang lakas na level 4 Paragon ay naapektuhan ng puwersa ng Dragon Clan habang hinarap niya si Drake. Hindi niya magawang gumamit ng anumang kapangyarihang lumaban. Ngumisi si Drake habang nakatingin kay Lei, na nagmamakaawa, ipinapakita ang kanyang mapuputing ngipin. Ikaw na mismo ang nagsabi. Hindi kita pinilit. Tuwang-tuwa si Lei nang marinig niya iyon. Alam niyang hindi niya kailangang mamatay sa ngayon. Mariin siyang tumango. Nagboboluntaryo ako. Nagboboluntaryo ako. Tumango si Drake nang may kasiyahan nang makita iyon. Sabi niya sa matipunong lalaki sa tabi niya na nagsalita kanina lang. Pumunta ka at patayin mo si Severin para sa akin. Paano siya nang ahas na magnakaw ng kahit ano sa akin, siguradong pagod na siyang mabuhay. Iniisip ba niya na ang Starry Sky Ancient Palace ay isang bagay na kayang makuha ng isang langgam na tulad niya? Natigilan ang tono ni Drake sa sandaling iyon. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinaplos ang baba ni Lei, na nakaluhod sa harap niya ng may kaakit-akit na mukha. Pagkatapos ay sinabi niya ng may pagnanasa. Isa pa, paano niya nagawang saktan ang alipin ko? Karapat-dapat siyang mamatay. Tumango ng mariin ang matipunong lalaki nang marinig iyon. Oo, pangalawang prinsipe. Pagkatapos ay sumabog ang lalaki na may perpektong aura ng level 7 Paragon, na nagpapakita ng kanyang tunay na katawan. Naging 100 talampakang itim na dragon ang haba at pumailang lang sa ere. Sa isang iglap, ito ay naging isang agos ng liwanag at naglaho. Napatingin ang lahat sa paligid sa figure ng itim na dragon na 100 talampakan ang haba na pumailang lang sa ere. Halos lahat ng halimaw ay lumingon sa kanilang pinuno na si Drake. Sa sandaling iyon, nagtanong ang isa sa kanila. Kamahalan, magtatagumpay kaya si Damian Wormthorn sa pag-alis ng mag-isa? Nang marinig iyon ni Drake, sandali niyang naalala na agad na napatay ni Severin si Jerry Burke, ang young master ng Burke clan, at si Halbert Joel mula sa Yellow Ghost Tribe, dalawang level 5 Paragon, kung saan isa siyang level 3 Paragon. Dapat ay medyo makapangyarihan siya. Kung hindi posible na tumawid sa dalawang antas para patayin si Jerry at ang iba pa. Bagamat si Damian Wormthorn ay isang level 6 Paragon, malaki ang tiwala niya kay Damian. Gayunpaman, dapat ay handa siyang lubos para sa lahat ng maaaring mangyari. Nag-isip siya sandali at saka sinabi. Hindi madaling agawin ang mga bagay-bagay sa atin, ang mga halimaw. Magpadala ka pa ng ilang disipulo para tulungan si Damian, at mag-issue rin ng warrant of arrest sa 3 pangunahing planeta ng sabay-sabay. Ang pag-issue ng warrant of arrest sa 3 pangunahing planeta ay naglalayong ipaalam sa lahat ng pangunahing sagradong lupain, mga puwersa ng East Plane, at iba pang pangunahing puwersa na pumasok sa Starry Sky Battle Space, na ang mga Monsteroid at si Severin ay nag-aaway, na pumuputol sa lahat ng ruta ng pagtakas ni Severin. Oo, ang mga halimaw sa paligid niya bilang pagsang-ayon nang marinig nila iyon. Alam nilang lahat na ang mapa na ninakaw kay Lei ay napakahalaga. Ito ay isang palatandaan ng mana na iniwan ng tanging misteryosong cultivator na nakatanggap ng pagkakataong umakyat sa immortalidad sa nakalipas na ilang daang taon. Bilang kababalaghan ng kasalukuyang mga halimaw sa Thunder Peak region, tiyak na gugustuhin ni Drake na samantalahin ang pagkakataong umakyat sa immortalidad sa Starry Sky Battle Space. Hindi niya hahayaang masira ito ng isang maliit na level 3 Paragon. Total, iyon ay isang pagkakataon upang umakyat sa immortalidad. Kahit na si Drake ang may pinakamahalagang Golden Dragon bloodline sa True Dragon Clan, kakailanganin pa rin niyang dumaan sa iba't ibang hamon upang umakyat sa immortalidad. Paano siya hindi matutokso kapag may handa ng shortcut na ipinakita sa harap niya? Matapos niyang muling tipunin ang kanyang mga iniisip nang makita niyang unti-unting nawawala si Damian sa kalangitan, yumoko si Drake at tumingin kay Lei, na nakaluhod pa rin sa harap niya. Bahagyang naniningkit ang kanyang mga mata at nagpakita ng isang komplikadong ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi ito kilala dahil nag-iisip siya. Pagkaraan ng mahabang sandali, mariing ipinikit ni Drake ang kanyang mga mata at mamulong. Iniisip ko kung ang bagay na iniwan ng misteryosong cultivator na sikat sa buong mundo daan-daang taon na ang nakalilipas, ay ang token ng Starry Ancient Palace. Ang Starry Ancient Palace ang pinakamalaking oportunidad sa buong Starry Sky Battlefield.
Dahil sa malupit na kapaligiran sa loob ng tatlong pangunahing planta, madalas na lumilitaw ang mga black hole, kaya hindi matatag ang posisyon nito. Ang dahilan ng Starry Ancient Palace ay napakahalaga kay Drake ay dahil maaaring naglalaman ito ng tunay na pagkakataon upang umakyat sa immortalidad. Ilang daang taon na ang nakalilipas, ang misteryosong cultivator na sikat sa Blue Realm ng Starry Sky Battlespace ay nakakuha ng 9 na token ng Starry Ancient Palace at matagumpay na nakapasok sa Starry Ancient Palace. Pagkalipas ng ilang dekada, lumabas ang balita na nakamit niya ang immortalidad at kayang pumatay ng isang makapangyarihang Supreme Paragon gamit ang isang kamay lamang. Kalaunan, ang taong iyon ay sapilitang lumabag sa mga paghihigpit sa Starry Sky Battlespace, bumalik sa bawal na lugar sa Starry Sky at nag-iwan ng isang pamana. Upang malaman kung ano ang naiwan, ang nakaraang henerasyon ng Supreme Paragon ng Jade Pond Sacred Land ay pinilit na dumaan sa mga paghihigpit sa espasyo at sinundan siya sa Starry Sky Battlespace. Gayunpaman, siya ay sinampal at malubhang nasugatan. Pagkatapos ay namatay siya. Bago siya namatay, sinabi niya ang mga salitang umakyat sa immortalidad. Dahil sa insidente, ang Jade Pond Sacred Land ay bumagsak sa pinakamababang antas ng 9 Sacred Lands. Ang kapangyarihan nito ay bumaba ng malaki sa nakalipas na ilang daang taon. Sa sandaling iyon, ang mga kababalaghan ng buong Blue Realm ay nagtipon sa Starry Sky Battlespace, pangunahin para sa pagkakataong umakyat sa immortalidad sa Starry Ancient Palace. Para mabuksan ang Starry Ancient Palace, kakailanganin ang lahat ng 9 na sinaunang token ng palasyo. Maswerte si Drake. Ang kanyang amang si Keith ay nagkaroon ng karangalan na lumahok sa Starry Sky Battlespace. Nakatanggap siya ng isang sinaunang token ng palasyo bago siya umalis. Ang mapa na kasalukuyang nasa Severin ay maaaring may kaugnayan sa pangalawang sinaunang token ng palasyo, at maaaring may kaugnayan din sa misteryosong cultivator ilang daang taon na ang nakalilipas. Natural na hindi naglakas loob si Drake na maging pabaya. Kaya naman, ipinadala niya ang kanyang pinakamahuhusay na assistant na si Damian upang personal na kunin ang mapa. Si Severin, na mabilis ang takbo ng mga sandaling iyon, ay hindi pa rin alam na may paparating na panganib. Pagkatapos magpahinga sandali sina Spencer, Kali, at sila mismo, dumiretso silang tatlo sa Big Dipper Star kasunod ng mga tagubilin sa mapa. Napakalaki ng Big Dipper, ngunit 7 tunay na sinaunang bituin lamang ang naroon, sina Dubi, Merek, Fekda, Magno, Beta, Sonar at Gamma. Ang 7 malalaking bituin na iyon ang pinakamatanda at pinakakahanga-hangang mga bituin sa Big Dipper. Ang sinaunang bituin ng Big Dipper na pinupuntahan ni Severin at ng iba pa ay ang pangalawa sa 7 bituin, na pinangalanang Fekda. Hindi kalayuan sa Fekda Star, humakbang si Severin sa isang puwang at tumangala sa malalaking bituin na lumitaw sa itaas niya. Kinuha niya ang maliit na lilang Jade Plague at itinugma ang ruta ng gabay dito. Pagkatapos ay masayang humarap siya kina Spencer at Kali at sinabing, "Ito na dapat ang lugar." Nang marinig iyon ni Kali, ang kanyang berdeng mga mata ay tumingin ng may pagtataka sa napakaordinaryong bituin ng Fekda sa harap niya. Matapos itong pagmasdan ng ilang sandali, hindi napigilan ni Kali na magtanong, "Severin, dito ba talaga tinutukoy ang clue?" Sa tingin niya, wala siyang makitang anumang oportunidad na ibibigay sa Fekda Star na nasa harap niya. Mukha lamang itong isang ordinaryo ngunit nakahiwalay na bituin. Ngumisi si Severin at sinabing, "Malalaman natin kung makalapag tayo at malalaman natin mismo." Pagkatapos niyang magsalita, nanguna siya papunta sa lupa. Parang bulalakaw na bumabagsak mula sa langit, hinihila ang siksik na hangin, naririnig ang malakas na unos na sumisipol sa kanyang mga tainga, sa wakas ay nakarating siya sa ibabaw ng Fekda Star. Ang ibabaw ng Fekda Star ay hindi natatakpan ng dilaw na buhangin. Ito ay isang walang laman at disyerto na lupain tulad ng disyerto ng Gobi na may konting berdeng halaman lamang na tumutubo. Nang makarating si Severin sa Fekda Star, mabilis siyang kumilos at agad na inilabas ang kanyang banal na pandama upang hanapin ang bawat pulgada ng lupa sa ibabaw ng buong planeta. Di nagtagal, natuklasan niya ang isang malaking bundok na naglalabas ng aura ng pagbabago-bago ng kalawakan sa kabilang panig ng planeta. Agad na natuwa si Severin nang matuklasan niya iyon.
Nahulaan niya na iyon ang lugar na minarkahan sa mapa na naglalaman ng mga oportunidad. Agad siyang tumayo at pumailang lang sa ere, mabilis na lumipad patungo sa bundok. Ilang sandali pa, dumating si Severin sa harap ng bundok. Tumangala siya sa matutulis na kuweba sa kalagitnaan ng bundok. Napangiti siya sa tuwa habang pinagmamasdan ang mga porma sayon ng paghihigpit sa itaas nito. Nandito na talaga. Sina Spencer at Callie, na sumunod naman, ay nagpakita rin ng masayang ekspresyon sa kanilang mga mukha nang makita nila iyon. Humakbang paarap si Callie at sinabing, "Severin, magtulungan tayo para basagin ang mga restriction dito." Tumanggaw si Severin at sinabing, "Oo, kakailanganin ko ang tulong mo." May talento si Callie sa mga porma sayon. Noong huling beses na nagtulungan silang dalawa upang malutas ang lokasyon ng Lumigold, si Callie ang nagayos ng isang porma sayon upang pansamantalang harangan ang paningin sa harap ng langit at lupa. Matapos makuha ang pagsang-ayon ni Severin, nanguna si Callie. Dumiretso siya sa harap ng kuweba, iniunat ang kanyang mga kamay na nagliliwanag ng mahiwagang liwanag. Ang kanyang mga payat na daliri ay parang mga paro-paro na lumilipad, habang mabilis niyang nilulutas ang porma sayon. Hindi rin nagpatumpik-tampik si Severin, kinuha niya ang kanyang espiritual na kayamanan, ang Scarlet Sky Sword. Sa ilalim ng paghiwa ng Scarlet Sky Sword, ang mga paghihigpit sa harap ng kuweba ay nagsimulang masira at naging kunwari. Di nagtagal, sa ilalim ng magkasamang pagsisikap nilang dalawa, ang porma sayon na nagpoprotekta sa gilid ng bundok ay sa wakas ay nalutas.